Ano ba talaga ang nangyayari dito? Isang video na 10 segundo lang ang haba, kinunan ng isang Amerikanong negosyante sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay biglang kumalat sa buong mundo at umabot sa 2 milyong views. Ngunit ang pinakagulat ng kumuha ng video ay hindi ang nilalaman nito, kundi ang iisang komento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi mo makikita ang ganito sa Amerika. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Ano ba talaga ang nakunan sa video na iyon? At bakit labis na ikinagulat nito ang buong mundo? Halina't ating alamin. Si Mark Wilson, 45 taong gulang, ay isang senior partner sa isang nangungunang kumpanya ng consulting na nakabase sa Los Angeles. May taunang sahod siya na lampas 9 milyong piso. Para sa kanya na kailangang maglakbay sa buong mundo, ang paliparan ay tila kanyang pangalawang opisina. Ang pinakamahusay na paliparan, syempre, ay ang Los Angeles International Airport, LAX. Ito ay isang paniniwalang hindi pa natitinag sa kanyang isipan. Sa katunayan, ang LAX ay isang pandaigdigang sentro ng abyasyon na dinadaanan ng 80 milyong tao taon-taon. Ipinagmamalaki ni Mark ang kahangahangang infrastruktura na itinayo ng industriya ng abyasyon ng Amerika. Ang paliparan ng Pilipinas, malamang tulad lang din ng sa Vietnam o Indonesia, di ba? Sabi niya minsan sa kanyang kasamahan. Ang GDP ng Amerika ay humigit kumulang 70 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Ang numerong iyon na ang nagsasabi ng lahat, matibay na paniniwala ni Mark. Ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang paghamak ay nagmula sa isa pang insidente. Isang mapait na karanasan sa isang paliparan sa Timog Silangang Asya noong nakaraang taon. Ang kanyang maleta ay walang awang ibinato ng mga tauhan na naging sanhi ng pagkalat ng mahahalagang dokumento sa loob. Nang magreklamo siya, nagkibit-balikat lang ang mga tauhan. Ganyan talaga siguro ang mga paliparan sa Asya. Ang karanasang iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang pagkiling. Habang papalapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, napangisi si Mark. Sa business trip na ito, ipapakita ko sa mga Pilipino ang tunay na kapangyarihan ng Amerika. Ang proyektong kanyang ginagawa ay isang malaking merger at acquisition sa isang kumpanyang Pilipino. Ang pagpapakilala ng modelong pangnegosyo ng Amerika na nakatuon sa kahusayan sa Pilipinas ay tila isang perpektong trabaho. Ang mga Pilipino ay masyadong nakatuon sa maliliit na detalye at kinalilimutan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Iyon ang kanyang pananaw sa mga Pilipino. Sa ranggo ng pagiging mapagkumpetensya ng World Economic Forum, pangalawa ang Amerika habang pang-ilabanto naman ang Pilipinas. Para kay Mark, ang mga numerong ito ang katotohanan. Kahit na ipinapaliwanag sa kanya ng flight attendant ang kultura ng Pilipinas, nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Ang pagpapakumbaba at paggalang ay walang silbi sa negosyo. Ang resulta ang pinakamahalaga. Habang papalapit ang paglapag ng eroplano, lalong lumaki ang pagmamataas sa puso ni Mark. Inilarawan niya sa kanyang isipan ang mga negosyanteng Pilipino na susuko sa harap ng kapangyarihan ng Amerika. Ngunit hindi niya alam na ang realidad na malapit na niyang maranasan ay lubos na babago sa kanyang pananaw sa mundo. Sa sandaling lumapag ang eroplano sa NAIA, magsisimula na ang karanasang babago sa buhay ni Mark. Pagpasok pa lang ni Mark sa terminal ng NAIA, may naramdaman na siyang kakaiba. Ang sahig ay sobrang linis at kumikinang. Bago siguro ito, naisip niya. Habang papunta sa immigration, hindi niya namalayang napatingin siya sa kanyang relo. Kung sa LAX, tiyak na mahaba na ang pila sa mga oras na ito. Ngunit ang proseso sa immigration ng NAIA ay napakabilis. Siguro dahil kakaunti lang ang mga pasahero, sabi niya sa sarili. Ngunit sa baggage claim carousel, nagsimulang magkaroon ng unang lamat ang kanyang matibay na paniniwala. Habang kinukuha ng mga tauhan ang mga bagahe mula sa conveyor, maingat nilang inihanay ang bawat maleta. Anong ginagawa nila? Ito ay isang tanawin na hindi kailanman makikita sa Amerika. Ang mga tauhan sa Amerika ay basta na lang inilalagay ang mga bagahe sa carousel, walang pakialam sa direksyon o posisyon. Ngunit ang mga tauhan sa NAIA ay inayos ang lahat ng maleta na ang mga hawakan ay nakaharap sa iisang direksyon para madali itong kunin ng mga pasahero. Napaka-inefficient. Sayang sa oras, kunot noong bulong ni Mark. Sa kanyang sistema ng pagpapahalaga, ang ganitong gawain ay hindi maintindihan.
Ang pundasyon ng negosyong Amerikano ay ang kahusayan sa oras. Bawat minuto at segundo ay direktang nakakaapekto sa kita. Ngunit may mas malaki pang pagkalito na naghihintay sa kanya. Habang papunta sa labasan, naligaw si Mark. Ang mga signage sa NAIA ay nasa maraming wika, ngunit para sa kanya na sanay sa malalaki at simpleng signage ng Amerika, ang disenyong nakatuon sa detalye ng Pilipinas ay nakalito sa kanya. "Excuse me, where is the taxi stand?" Tanong niya sa isang empleyado ng paliparan. Bagamat hindi gaanong bihasa sa Ingles ang empleyado, ginawa niya ang lahat para magpaliwanag. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Mark ay ang sumunod na ginawa ng empleyado. Tila naramdaman niyang hindi sapat ang paliwanag lamang, kaya sinimulan siyang ihatid mismo papunta sa sakayan ng taxi. "Oh, you don't have to do that," sabi ni Mark na medyo nahiya. Sa Amerika, hinding-hindi gagawin ng isang empleyado ng paliparan na personal na ihatid ang isang pasahero. Ang tungkulin ng mga empleyado ay gawin ang kanilang trabaho. Ang mga karagdagang serbisyo ay may bayad. Ngunit ang empleyado ng NAIA ay ngumiti at sumagot, "Tungkulin po namin na panatag ang loob ng aming mga bisita." Isang damdaming hindi maipaliwanag ang sumibol sa puso ni Mark. Ang empleyadong ito ay walang makukuhang kapalit, bakit niya ginagawa ito para sa akin? Ito ay isang kilos na hindi maipaliwanag ng Amerikanong rasyonalismo. Pagdating sa sakayan ng taxi, magalang na yumuko ang empleyado at umalis. Naiwan si Mark na tulala. Ano ang pakiramdam na ito? Puno ng pagkalito at init ang kanyang puso. Ngunit agad niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Sa negosyo, ang kahusayan ang katotohanan, sabi niya sa sarili. Nang makasakay sa taxi, sinubukan niyang patunayan ang kanyang impresyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa driver. Lagi bang ganito kabait ang mga empleyado sa paliparan na ito? Ang driver ay sumagot na parang natural lang, "Ah, opo, normal lang po iyon." Dito, ang customer ay laging una, di po ba? Lalong lumalim ang pagkalito ni Mark. Pagdating sa hotel, habang sinusuri ni Mark ang mga dokumento para sa negosasyon kinabukasan, hindi niya mahanap ang isang mahalagang presentasyon. Natatandaan niyang inilagay niya ito sa check-in na bagahe. Isang masamang kutob ang pumasok sa kanyang isip. Hinalughog niya ang lahat ng kanyang bagahe, ngunit hindi ito mahanap. Ang negosasyon kinabukasan ay napakahalaga sa kanyang karera. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring ma-promote si Mark bilang General Manager ng Asia Pacific. Ngunit kung wala ang mahalagang dokumentong iyon, malamang na wala ng pag-asa ang negosasyon. Lintik, katulad lang din ng ibang paliparan. Nanginginig sa galit si Mark. Ang bangungot na naranasan niya sa Asia ay bumabalik. Nawawalang bagahe, mga empleyadong walang pakialam, at sa huli, siya lang ang talo. Naniniwala siyang pare-pareho lang ang mga paliparan sa Asia. Kinabukasan ng umaga, tumawag siya sa Lost and Found ng NAIA. "Naghahanap ako ng isang mahalagang dokumento. Kagabi ako dumating." Ang empleyado sa kabilang linya ay magalang na nakinig sa kanyang sitwasyon at sumagot, "Sige po, sir. Susubukan ko pong hanapin ngayon din. Pakihintay lang po." Halos walang pag-asa si Mark. Sa Amerika, matagal ang paghahanap ng bagahe. Sa Pilipinas, tiyak na mas matagal pa. Ngunit taliwas sa inaasahan, tumunog ang telepono pagkatapos ng 20 minuto. "Sir, nahanap na po ang dokumento ninyo." May halong ginhawa ang boses ng empleyado. "Talaga?" Hindi maitago ni Mark ang kanyang pagkagulat. "Opo. Nakita po ito kagabi sa ilalim ng upuan habang naglilinis kami. Agad po naming itinago dito." Nang dumating si Mark sa paliparan, maayos nang nakatago ang kanyang mga dokumento. Ang folder ay buo at walang kulang na kahit isang papel. Maraming salamat. Malaking tulong ito." Ngunit ang sumunod na sinabi ng empleyado ay nagpatulala kay Mark. "Sa totoo lang po, ihahatid na sana namin yan sa hotel ninyo. Pasensya na po at napapunta pa kayo rito." Lubos na nalito si Mark. Siya ang nag-iwan ng dokumento, ngunit ang empleyado pa ang humihingi ng paumanhin at balak pang ihatid ito sa hotel. Ito ay isang serbisyong hinding-hindi mangyayari sa Amerika. "Bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin?" Hindi napigilang itanong ni Mark. Medyo nahihiyang sumagot ang empleyado, "Dahil po hawak namin ang isang mahalagang pag-aari ng customer, responsibilidad po naming ibalik ito ng ligtas sa inyo."
At saka, paano po namin matitiis na iwanan ang isang customer na may problema? Isang damdaming hindi maipaliwanag ang muling sumibol sa puso ni Mark. Ang empleyadong ito ay walang obligasyong gawin ito. Bakit napakasipag niya? Kahit walang benepisyo o kapalit, bakit handa siyang isakripisyo ang kanyang oras para sa iba? Masaya po akong nakatulong, sabi ng empleyado na may ngiting tila taos puso na parang para sa sarili niya ang kagalakan. Sa taxi papunta sa pulong, napaisip ng malalim si Mark. Ang lahat ng naranasan niya sa nakalipas na 24 na oras ay hindi maipaliwanag ng kanyang sistema ng pagpapahalaga. Ang mga kilos na ito ay salungat sa kahusayan at rasyonalismo, ngunit nag-iwan ito ng magandang pakiramdam sa kanyang puso. Mayroon ba akong nakaligtaang mahalagang bagay? Ngunit agad niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Huwag maging emosyonal. Sa negosyo, ang resulta ang lahat, pag-uudyok ni Mark sa sarili. Determinado siyang patunayan ang kahigitan ng modelong pangnegosyo ng Amerika na nakatuon sa kahusayan sa darating na negosasyon. Naging mas maayos ang negosasyon kaysa sa inaasahan. Ang presentasyon ni Mark ay perpekto at ang mga ehekutibo ng kumpanyang Pilipino ay nakikinig ng mabuti. Kung ipapatupad natin ang aming sistema, mababawasan ng 30% ang gastos at mangangalahati ang bilang ng mga manggagawa. Tila interesado ang panig ng Pilipino sa kahusayang ipinapakita ng mga numero. Ngunit sa pagtatapos ng negosasyon, isang hindi inaasahang tanong ang lumabas. Paano naman po ang mga empleyado? Naisip niyo ba ang mga matatanggal sa trabaho? Napangisi si Mark sa kanyang isipan. Sa negosyo, normal lang natanggalin ang mga bahaging hindi mahusay. Ito ang magpapalago sa kumpanya, ngunit dumilim ang mukha ng mga ehekutibong Pilipino. Para sa amin, ang mga empleyado ay parang pamilya. Hindi namin sila basta-basta na lang itatapon. Hindi maintindihan ni Mark. Ang paghahalo ng emosyon sa negosyo ay isang di makatwirang kilos. Ang pagiging emosyonal ay hindi magpapalago sa kumpanya. Upang manalo sa pandaigdigang kompetisyon, ang kahusayan ay kailangang-kailangan. Dahil dito, natigil ang negosasyon. Sinabi ng panig ng Pilipino na pag-iisipan pa nila. Ngunit alam ni Mark na katumbas na iyon ng pagtanggi. Pauwi sa hotel, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Ang mga Pilipino ay mahirap intindihin. Hindi pa sila nakakasabay sa pamantayan ng mundo. Ngunit ang pangyayari kinabukasan ay lalo pa siyang naguluhan. Sa lobby ng hotel, nakasalubong niya ang isang batang empleyado mula sa kumpanyang kausap niya kahapon. Mr. Wilson, magalang na yumuko ang empleyado. Maraming salamat po sa inyo kahapon. Naging alerto si Mark. Inaasahan niyang makakarinig ng panunuya matapos ang pagtanggi, ngunit ang sumunod na nangyari ay kabaligtaran. Sa totoo lang po, gusto ko sanang mas maintindihan ninyo ang kultura ng Pilipinas. Kung may oras po kayo, gusto ko kayong imbitahan na bisitahin ang aming kumpanya. Pwede po ba? Nalito si Mark. Tinanggihan na nila ang alok, bakit pa siya iimbitahan? Tiyak na may motibo ito. Hindi ako masyadong interesado. Malamig na sagot ni Mark. Ngunit hindi sumuko ang batang empleyado. Mahalaga rin po ang kahusayan na sinasabi ninyo, Mr. Wilson. Pero mayroon din po kaming sariling uri ng kahusayan. Kung makikita ninyo mismo, naniniwala akong magkakaroon kayo ng bagong pananaw. Sa huli, hindi napigilan ni Mark ang kanyang kuryosidad at pumayag. Ngunit sa kanyang isipan, mayroon pa ring matibay na paniniwala. Makikita ko lang naman ang di mahusay na paraan ng pamamahala ng Pilipinas. Siguro ito ay isang magandang pagkakataon upang muling patunayan ang kahigitan ng Amerika. Sa araw ng pagbisita, labis na nagulat si Mark. Ang kapaligiran sa kumpanyang Pilipino ay ibang-iba sa Amerika. Ang relasyon ng mga empleyado ay parang sa isang pamilya. Ngunit sa mata ni Mark, ito ay isang larawan ng kawalan ng kahusayan. Paano makakalikha ng kompetisyon ang ganitong sobrang maluwag na kapaligiran? Pangungutya niya sa isip. Sa pagbisita sa pabrika, masusing inaalagaan ng mga empleyado ang mga makina. Sa Amerika, ang ganitong trabaho ay ipinapasa sa mga espesyalistang kumpanya. Walang konsepto ng gastos, sigurado si Mark. Sa kantin ng mga empleyado tuwing tanghalian, lalo siyang nagulat. Ang mga ehekutibo at ordinaryong empleyado ay magkakasamang kumakain. Ito ay isang tanawin na hindi makikita sa Amerika.
walang pagkakaiba sa antas. Paano mapapanatili ang disiplina ng organisasyon? Ngunit sa gabing iyon, isang pangyayari ang yumanig sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nagkaroon ng maliit na aksidente sa pabrika. Isang empleyado ang bahagyang nasugatan. Ngunit ang paraan ng pagtugon ng kumpanya ay nagpatulala kay Mark. Sa sandali ng aksidente, nagbago ang kapaligiran sa pabrika. Ngunit hindi nagkaroon ng kaguluhan tulad ng inaasahan ni Mark. Sa halip, isang kahanga-hangang kalmado at organisadong pagtugon ang nangyari. Ang pinakamalapit na empleyado ay agad na nagbigay ng paunang lunas sa nasugatan. Kasabay nito, isang empleyado ang tumawag ng ambulansya at may isa pang kumontak sa pamilya ng nasugatan. Siguro sumusunod lang sila sa SOP Standard Operating Procedure, naisip ni Mark noong una. Sa Amerika, mayroon ding mga pamamaraan para sa mga emergency. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanyang imahinasyon. Nang dumating ang factory manager sa lugar, ang una niyang ginawa ay humingi ng paumanhin sa nasugatan. Pasensya na, dahil ito sa pagkukulang ko sa pamamahala. Kung sa Amerika, ang unang gagawin ay alamin kung sino ang may kasalanan at suriin ang legal na panganib. Ang ganitong emosyonal na paghingi ng paumanhin ay itinuturing na mapanganib. Ngunit ang paghingi ng paumanhin ng manager ay halatang taos-puso. Ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod na pangyayari. Nang madala na sa ospital ang nasugatan, tinipon ng manager ang lahat ng empleyado. Ang aksidenteng ito ay dahil sa problema sa ating pamamahala sa kaligtasan. Simula bukas, susuriin nating muli ang lahat ng proseso ng trabaho. Hinding-hindi na dapat maulit ang ganitong aksidente. Lubos na nalito si Mark. Ang sanhi ng aksidente ay kapabayaan ng nasugatan mismo. Bakit kailangang akuin ng manager ang responsibilidad? Kung sa Amerika, ito ay ituturing na personal na responsibilidad. Ngunit ang mas hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ng ibang empleyado. Walang sinuman ang nanisi sa manager. Sa halip, sabay-sabay nilang sinabi, dapat din kaming maging mas maingat. Ang buong organisasyon ay sama-samang umako ng responsibilidad. Napaka-inefficient nito, reklamo ni Mark sa kanyang isipan. Ngunit ang tanawin kinabukasan ang nagdulot ng tiyak na lamat sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nang bumalik siya sa pabrika, ang empleyadong nasugatan kahapon ay bumalik na sa trabaho, may benda pa sa katawan. Bakit hindi ka magpahinga? Hindi ba't may karapatan kang mag-sick leave? Tanong ni Mark. Nahihiyang sumagot ang empleyado. Nakaabala na nga po ako sa lahat. Paano pa ako magpapahinga? Maliit na sugat lang po ito. Pwede naman akong gumawa ng trabahong papel. Hindi makapagsalita si Mark sa sagot na iyon. Sa Amerika, normal lang na mag-sick leave hanggat maaari dahil iyon ay karapatan ng manggagawa. Ngunit pinili ng empleyadong ito ang responsibilidad kaysa karapatan. Ang mas nakakagulat ay ang kilos ng ibang empleyado. Natural nilang pinaghatian ang trabaho ng nasugatan. Walang nagreklamo. Sa halip, lahat ay nag-aalalang nagtanong, okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Lubos na naguluhan si Mark. Ang pagpapahalaga sa kapakanan ng grupo kaysa sa individual, ang pagpapahalaga sa responsibilidad kaysa sa karapatan ito ay ganap na salungat sa lahat ng teorya ng negosyo na kanyang natutunan. Noong tanghalian, tinanong niya ang batang empleyadong nagiya sa kanya, bakit ganoon na lang ang pagmamalasakit ng lahat para sa kumpanya? Hindi ba pwedeng isipin din nila ang kanilang sarili? Nag-isip sandali ang batang empleyado at sumagot, ang kumpanya po ang sumusuporta sa aming buhay, kaya normal lang po na suportahan din namin ang kumpanya. Pagtutulungan lang po para sa ikabubuti ng lahat. Hindi pa rin maintindihan ni Mark. Ngunit nang makita niya ang datos ng kita ng kumpanya, lalo siyang nalito. Kung ikukumpara sa mga kumpanyang Amerikano na nakatuon sa kahusayan, hindi nahuhuli ang kanilang produktibidad. Sa katunayan, napakataas ng kanilang employee retention rate at mas maganda ang kalidad ng produkto. Siguro, nagkataon lang. Maganda lang siguro ang performance nila sa panahong ito, sabi ni Mark sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang ibang pakiramdam ang nagsimulang sumibol. Ang kahusayan ba na pinaniniwalaan ko ay nasa ibabaw lang? Ang tunay na kahusayan ba ay nasa mas malalim na lugar? Ang tanong na ito
ay tahimik na nag-ugat sa kanyang isipan. Sa araw ng kanyang pag-alis, may halo-halong damdamin si Mark habang papunta sa NAIA. Ang isang linggong pananatili ay yumanig sa kanyang mga nakasanayang pananaw tungkol sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin niya lubusang matanggap. Sa huli, ang negosyong Amerikano pa rin ang pamantayan ng mundo. Ang Pilipinas ay isang espesyal na kaso lamang, sabi niya sa sarili. Ngunit habang papalapit siya sa check-in counter, isang hindi inaasahang problema ang lumitaw. Nagkaroon ng system error at hindi makumpirma ang kanyang booking. Pasensya na po sa abala. Inaayos na po ang sistema. Magalang na yumuko ang staff sa counter. Nagsimulang mainis si Mark. Sa Amerika, madalas ding mangyari ang ganitong problema, ngunit kadalasan ay isang problema po ng sistema, yan lang ang maririnig mo. Ngunit ang paraan ng pagtugon ng NAIA ay ibang-iba. Labis po naming ikinalulungkot ang abala. Tatawagin ko po agad ang aming manager para tulungan kayo. Ilang minuto ang lumipas, ang kilos ng manager na dumating ay nagpatulala kay Mark. Siya ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng uniforme. Ako po si Linda Reyes. Taus-puso po akong humihingi ng paumanhin sa abalang idinulot ng problema sa aming sistema. Magalang na yumuko si Ginang Reyes. Sa Amerika, hinding-hindi personal na lalabas ang isang manager para humingi ng paumanhin. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na hakbang. Ia-upgrade po namin kayo sa first class at bibigyan ng voucher na magagamit ninyo sa susunod bilang tanda ng aming paumanhin. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malaking pagkabigla kay Mark. Sa Amerika, malinaw ang hangganan ng responsibilidad ng bawat isa sa organisasyon. Ang hindi pakikialam sa mga bagay na labas sa iyong tungkulin ay isang pangunahing prinsipyo. Ngunit si Ginang Reyes ay lumampas sa hangganan ng organisasyon at inuna ang kasiyahan ng customer. Habang naghihintay sa VIP lounge, binalikan ni Mark ang lahat ng nangyari sa nakalipas na linggo. Ang magiliw na paggabay ng empleyado sa paliparan, ang empleyadong nagsikap na ibalik ang nawawalang gamit, ang kumpanyang nag-aalaga sa mga empleyado na parang pamilya, ang pabrikang sama-samang umako ng responsibilidad sa aksidente. At ngayon, ang manager na ito na hindi inalintana ang hangganan ng organisasyon para sa isang customer. Ang iisang bagay na nag-uugnay sa lahat ng ito ay isang pusong may malasakit sa iba. Kahit na tila salungat sa kahusayan at rasyonalismo, ito ay lumikha ng pinakamahusay na resulta. Ito siguro ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nang malapit na ang oras ng pagsakay, hindi napigilan ni Mark na kunin ang kanyang smartphone. Gusto niyang kunan ng video ang serbisyo ni Ginang Reyes. Ngunit ang dahilan ng pagkuha niya ay ibang-iba na sa una niyang naisip. Noong una, balak niyang pagtawanan ng tila labis na serbisyo ng Pilipinas. Ngunit ngayon, gusto niyang ipakilala sa buong mundo ang pambihirang serbisyong ito. Nang hingin niya ang pahintulot ni Ginang Reyes na kunan siya ng video, medyo nahihiya itong sumagot, "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Pero kung makakatulong po, sige po." Ang video na nakunan ay 10 segundo lang. Ang nasa larawan ay si Ginang Reyes na maingat na inaayos ang bagahe at nakangiting yumuyuko sa customer. Tila isang ordinaryong eksena, ngunit para kay Mark, malinaw na ipinapakita nito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Habang pasakay ng eroplano, bumulong siya sa sarili. "Nagkamali talaga ako. Nakaligtaan ko ang pinakamahalagang bagay." Nagpasya siyang ikalat ang video na ito sa buong mundo. Pagbalik sa Los Angeles, agad na ipinost ni Mark ang video sa social media na may caption, "Is this real?" A 10-second video shot at Ninoy Aquino International Airport. Sa kanyang komento, isinulat niya ang kanyang tunay na nararamdaman, "Lubos kong minaliit ang Pilipinas." Ang empleyado sa video ay hindi gumagawa ng anumang espesyal, nagpapakita lamang siya ng taos-pusong pag-aalala sa customer. Ngunit natanto ko na ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Mabilis na kumalat ang video. Sa loob ng isang araw, lumampas sa 1,000,000 ang views. Sa loob ng isang linggo, umabot ito sa 12 million. Ang mga komento mula sa iba't ibang panig ng mundo ay higit pa sa inaasahan ni Mark. Ito ay isang tanawin na hinding-hindi mo makikita sa mga paliparan sa Amerika. Ito siguro ang tinatawag na Filipino service. Hindi lang serbisyo sa labas,
kundi mararamdaman mo ang malasakit na mula sa puso. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Ang pinakatumatak ay ang mga komento mula sa mga empleyado ng paliparan sa iba't ibang bansa. Gusto rin naming maging tulad nila. Nakalimutan na namin ang pag-aalaga sa customer. Simula bukas, babaguhin ko ang aking pananaw. Labis na naantig si Mark. Ang kanyang karanasan ay nakaka-impluwensya sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari mismo kay Mark. Ang kanyang estilo sa negosasyon ay nagbago ng malaki. Hindi na siya tulad ng dati na puro kahusayan lang ang habol. Nagsimula siyang mag-isip mula sa pananaw ng kabilang panig. Mahalaga ang pagbabawas ng gastos, ngunit ang kapakanan ng lahat ng empleyado ay mahalaga rin. Magtulungan tayong maghanap ng paraan para maisakatuparan pareho. Ano sa tingin ninyo? Ang ganitong paraan ay kinuwestiyon ng kanyang mga kasamahan noong una. Ano bang nangyari kay Mark sa Pilipinas? Hindi siya ganyan, ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Ang mga panukalang isinasaalang-alang ang panig ng iba ay mas tinanggap ng mga kumpanya. Nakabuo siya ng pangmatagalang tiwala at ang bilang ng mga bumabalik na kliyente ay tumaas ng malaki. 6 na buwan ang lumipas, na-promote si Mark bilang General Manager ng Asia Pacific. Ngunit ang pinaka-ipinagmamalaki niya ay ibang bagay. Ang kanyang video ay naging simula ng pagpapabuti ng serbisyo sa mga paliparan sa buong mundo. Ang serbisyong ito, na nagsimulang tawaging Philippine Standard, ay nagpataas ng kasiyahan ng mga gumagamit. Dumagsa ang mga mensahe ng pasasalamat kay Mark mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa video mo, nakilala ko ang kadakilaan ng Pilipinas. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na malasakit. Ngayon, ilang beses sa isang taon kung bumisita si Mark sa Pilipinas. Bukod sa negosyo, marami pa siyang gustong matutunan mula sa Pilipinas. Kamakailan, muli niyang nakita si Ginang Reyes sa NAIA. Mr. Wilson, welcome back. Naaalala pa siya nito. Sikat na po sa buong mundo ang video ninyo. Ginawa ko lang naman po ang ordinaryong bagay. Nakakahiya po. Ngumiti si Mark at sumagot. Ginang Reyes, ang bagay na itinuturing ninyong ordinaryo ang siyang nagbago sa mundo. Ang pusong may malasakit ng mga Pilipino ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao sa buong mundo. At gusto kong maging bahagi niyan. Habang naglalakad sa NAIA, puno ng pasasalamat ang puso ni Mark. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa swerteng makilala ang Pilipinas. Kasabay nito, nahihiya siya sa kanyang kayabangan 1 taon na ang nakalipas. Mahalaga ang kahusayan, ngunit may mas mahalaga pa roon. Isang pusong may malasakit sa iba ang nagdudulot ng tunay na tagumpay. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Mark mula sa Pilipinas. At ngayon, sinisikap niyang ikalat ang aral na ito sa buong mundo. Ang kuwentong nagsimula sa isang 10 segundong video ay patuloy pa ring lumilikha ng alon sa buong mundo hanggang ngayon.